Cut. Tatlong bahagi ng pagnenegosyo. Magandang araw, ko nga pala si Orly Cabillo. Konting storya. Dito sa pinakahuli kong trabaho, medyo yung sitwasyon ko sobrang kapa ako dun sa ginagawa ko. And at the same time, kung ano ba yung pagkakasunod-sunod. Kasi dito, nung pagpasok ko sa trabaho ko, wala nagturo sa akin. Ang tinuro lang sa akin, most of the time, more on technical lang. Yung mga bagay na importante, hindi talaga tinuro sa akin. At the same time, talagang yung pagkakaintindi ko from before and till now, ako na lang nag-formulate sa isip ko based dun sa pagkakaunawa ko. But ang malaking problema ko kasi labo-labo yung ginagawa ko. Hindi ko rin alam yung pagkakasunod-sunod ng mga ginagawa ko. So, pero during dito sa problema ko, dito ko rin natuklasan yung pagkakasunod-sunod niya. At the same time, yung tatlong bahagi niya sa yung tamang tatlong bahagi ng pagnenegosyo. So, and napakalaking ambag nito sa akin kung nasan man ako ngayon and kung ano man yung knowledge ko ngayon. So, ano nga ba yung mga tatlong bahagi ng pagnenegosyo? Unang-una dyan ay yung inquiry. So, in any business, pag may nagtanong, is inquiry na. Like for example, magkano ba yan? Or ilan ang pwede mong i-supply? Ganyan. Once na nagtanong na ang any client or any customer, ay inquiry na po yun. And pwede mo na siyang, it's possible conversion of order also. So, ang isa sa bahagi ng pagnenegosyo ay inquiry. So, isa pang bahagi ng pagnenegosyo ay order and delivery. Right after mong ma-convert sa order ang isang inquiry and at patungo ka na sa delivery, napaka-importante ng bahaging ito dahil dito mo mapapakita kung gaano ka kabilis and gaano ka supportive dun sa first client mo or mga existing client mo. So, dito, pag may nag-follow up na sa'yo na na-delay or bakit na-late, hindi na po maganda yon. So, napaka-critical ng delivery. Commitment po ang isang order. So, hindi po ito dito po pumapasok yung professionalism ng isang nagninegosyo o isang negosyo. So, ano ba yung isa pang bahagi ng pagnenegosyo ay ang payment. So, syempre, yung payment, ito na yung bread and butter mo. Napaka-importante nito. So, kung meron ka ng mga regular customer at naka-open credit, huwag mo kakalimutan, singilin pa rin sila kahit na naka-open credit. Kasi minsan, may mga naka-open credit pero nade-delay pa rin. Like example, kung 30 days open credit at lumagpas, huwag mo siyang hahayaan kasi ang business ay tumatakbo sa payment. So, ito na po yung mismong cash flow mo. So, ito yung critical point kasi ito yung bumubuhay sa empleyado mo, sa produkto mo at sa negosyo mo. So, ayun yung mga tatlong bahagi. So, bakit ko nga pala ito ginagawa? Kasi naniniwala ako doon sa phrases na delayed gratification. So, kahit ano pa man ginagawa mo sa puntong ito, kahit anong estado pa ng buhay mo ngayon, basta nagsusumikap ka, may ginagawa ka, in any form, mag-gratify ka, I am sure 100%. Di man siguro material na bagay yung pag-gratify. In other forms, maybe, you'll be gratified. So, kasi ang mga kalaban natin dito, lalo na sa mga empleyado mo, sa structure ng pagnenegosyo mo, hindi malaman ng empleyado ano ba yung importansya ng trabaho niya. Minsan nakakaligtaan natin na i-train sila ng tama or bigyan sila ng proper training or proper orientation na ito dapat yung pinagpo-focusan mo or ito dapat yung ginagawa mo. Dahil lahat ng parte ng pagnenegosyo ay napaka-importante. So, ayun, kung kaisa kita sa mga paniniwalang ito, please join my group. I will put in below the link. And nga pala, masingit ko, ito nga pala yung isa kong side hustle. Ito ay maybe dapat compulsory ito sa mga nagnenegosyo at hindi nagnenegosyo. Kahit sino man
life insurance, kailangan mag-secure ka ng life insurance. Yung iba nga, ang dami nila life insurance in different companies. So, may narinig ako dito na yung isa ko mentor tinuro sa amin na ito yung talo ka pero panalo ka. So, dapat meron. Ano pa yung isa? Kailangan mo ng property. I can help also with house and lot only. I can help definitely. So, ayun po, magsumikap po tayo sa ating buhay at kayo po ay pagpalain. Kalas.